Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Bago tayo magsimula sa araw na ito ay syempre, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, may lumiban ba sa klase ngayong araw? Mainam naman kung wala, palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Mga bata, tara muna at kantahin ang awit ng Anyong Tubig. Handa na ba kayo? May anyong tubig kaming nakita, maganda, malawak anyong tubig, pero lahat sila magaganda talaga. Ito'y lawa, dagat at talon, at saka bukal at ilog. Ito ang yamang tubig sa Pilipinas. Mahusay ang inyong pag-awit. Ngayon naman, akin namang itatanong kung may naaalala pa ba kayo sa ating nakaraang pinag-aralan? Ano ang anyong lupa? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng anyong lupa? Risha? Bundok. Tama, ang bundok ay isang uri ng anyong lupa. Palakpakan nyo nga si Risha. Ngayon ay may ipapanood ako sa inyong video. Pagmasdan nyo lamang dahil pagkatapos nito, meron akong katanungan. Tungkol saan na nga ang inyong mga napanood? Tungkol sa mga anyong tubig. May nakapunta na ba sa inyo sa mga lugar na may anyong tubig? Dagat. Oo, tama. Mahusay. Masarap pumunta sa dagat lalo na kung tag-init. At patungkol dito sa mga anyong tubig ang ating bagong aralin ngayong araw. Ang anyong tubig ay tumutukoy sa mga anyo ng tubig na matatagpuan sa ibabaw ng mundo tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa at talon. Mahalaga ang mga ito sa buhay ng tao at kalikasan dahil nagbibigay ito ng mga yamang likas, tirahan para sa mga hayop at ginagamit din sa irigasyon, transportasyon at mga ekonomiyang aktibidad. Nakakatulong ito sa ating buhay. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga anyong tubig. Simulan natin ito sa dagat. Ang dagat ay malawak na anyong tubig na matatagpuan sa ibabaw ng mundo at naglalaman ito ng maalat na tubig. Mahalaga ito sa kalikasan at sa mga tao para sa pagkain at transportasyon. Pangalawa sa ating listahan ay ang ilog. Ang ilog ay mahabang daluyan ng tubig na nagmumula sa mga bundok at dumadaloy patungo sa dagat, lawa o karagatan. Ito ay ginagamit sa irigasyon at transportasyon din. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na matatagpuan sa loob ng kalupaan. Karaniwang tahimik ang tubig dito. Ito ay may malaking papel sa mga ekonomiya at ginagamit din para sa ating inumin. Pang-apat naman ay ang sapa. Ang sapa ay maliit na daluyan ng tubig na karaniwang dumadaloy mula sa mga bukal at umaabot sa mas malaking ilog o lawa. Madalas itong matatagpuan sa kabundukan. At panglima ay talon. Ang talon ay isang anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar. Ang talon ay karaniwang matatagpuan sa mga bundok at ginagamit din bilang atraksyon sa mga turista. Talaga namang napakalaking tulong sa atin ng mga anyong tubig. Kaya wag tayong magtatapon ng mga basura dito at para naman sa mga mangingisda, wag tayong gumamit ng dinamita para humuli ng isda dahil nakaka-epekto ito sa ating karagatan. Nakinig ba kayo mga bata? Mahusay at nakinig kayo. Meron akong konting katanungan upang mas mapalawak ang ating kaalaman. Ano ang anyong tubig? Magbigay ng halimbawa ng anyong tubig. Bakit dapat nating ingatan ang mga anyong tubig? Tama ang inyong mga sagot. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili.
Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo para sa ating group activity. Bibigyan ko ang bawat grupo ng larawan ng mga anyong tubig at magtutulong-tulong kayo mag-share ng idea about sa mga ito. At ang unang makakayari ay magkakamit ng premyo. Handa na ba kayo mga bata? Sige, simulan na natin. Ngayon mga bata, maaari nyo ba ilabas ang inyong mga krayola? Kukulayan nyo ang mga anyong tubig na ibibigay kong larawan. At ang mga anyong lupa ay hindi nyo kukulayan. Handa na ba kayo mga bata? Para naman sa inyong takdang aralin, gumuhit kayo sa isang papel ng mga anyong tubig na inyong napuntahan na at kulayan nyo ito. Malinaw ba mga bata? Paalam!